yung weekend na to na may rally ho itong alyansa sa Cebu o bueno, probinsya sa Cebu. At may interview dito si Ping Lacson sa DYHP ni Attorney Rufil Banyok na hindi naman din hindi daw to sila yung tawag niyan is yung buong alyansa talaga, buong team ng alyansa ang nandoon sa Cebu ngayon. At ay tinanong to siya kung darating ba si Bongbong Marcos nitong rally nila nga doon. At ang sabi ni Ping Lacson, hindi darating si Bongbong Marcos. So sabihin ko sa inyo, sabihin ko naman inabando na ni Marcos itong Cebu City na o syudad o probinsya sa Cebu. Na ang sabi kasi ni ni Ping Lacson is parang in-invite daw sila ni Gwen Garcia, itong tumatakbong governor dito sa Cebu na parang suroy-suroy ba campaign ang tawag nila dito. So bakit din niya puntahan ang Cebu? Na itong Cebu naman ay isa to sa pinakamalaking butante sa Pilipinas. So bakit inisnab do ni Bongbong Marcos na dapat to pangunahan niya to kasi sa Cebu malaking butante ang dapat ang diyan makukuha. Parang umpikto ba to sa nangyari ngayon sa survey na ang daming dumadaos-dos na mga kandidato dito sa alyansa itong huling survey ng SWS at sa Okta Research din ganun din bumaba ang itong alyansa. So ito yung video na in-interview ni Attorney Rupil Banyok itong si Ping Lacson at pakasabihin nyo fake news ako dito. Ito ni Senador Ping Lacson ato sang tagaag pagtagad mahigala karon sa linya. Senador Ping Lacson, maayong buntag. Live po tayo ngayon sa impilang ng DYHP RMN Cebu at napapakinggan tayo sa IFM din at sa atong mga social media platforms. Good morning, Mr. Senator. Yes, good morning, Attorney Rufilio. Maayong buntag. Yeah, Attorney Rufil Banyok ni Senator Ping. Rufil, Rufil, Oo. Yeah, still a long time, okay. Kumusta po kayo, Mr. Senator? 1 month to go na lang bago araw ng halalan. At kumusta po ang takbo ng inyong kampanya? Yeah, we're okay. I'm good. Ngayon pong araw ay magkakasama kayong mga alyansa candidates dito sa Cebu. Ano po? Yes. Merong invitation si Governor Gwen Garcia para sa, I think this is a 2-day swing, 2-day para suro-suroy. Oh, pero wala kayong schedule na yung whole slate ng alyansa kasama ang presidente sa gawa ng campaign? Dito sa Cebu, wala. Yeah. Ito yung activities namin sa mga alyansa senatorial candidates to join Governor Garcia to visit different municipalities din sa Cebu. Oh, pero dahil si Governor Gwen, at least nasabi mo na ngayon, dahil may statement si Governor Gwen na kahit 12 yung senators po na dapat suportahan ng administration, but sinabi niya na mga 8 o 9 lang ang suportahan po ng One Cebu. So kasama kayo dyan sa 8 to 9 senatoriables na suportahan ni Governor Gwen. I really don't know. Wala akong official o formal na information na na-receive na kasama ako doon. Oh, but at least yung rally ngayon, si Governor Gwen Garcia is the one inviting you to join the rally. Yes, through her staff, actually. Oo. So doon sa may northern part of Cebu ba itong rally gagawin, Senator Ping? Yes, ang first stop namin is Liloan. No, and then yun na, dire-diretso na sa different municipalities pa north. Anyway, kayo po ay isang adopted son of Cebu dahil you were assigned here dito sa Cebu, yung chief kayo ng PNP dito at maganda yung performance niyo dito sa Cebu, adopted son po kayo sa Cebu. So, how confident are you na makukuha ninyo ang boto ng mga Cebuanos, Senator Ping? Well, the least that I can say is I'm hoping to get the support of the Cebuanos kasi nga I served here. But this was a long time ago na, 1989 hanggang 1992. Kaya, I was declared an adopted son
because of because of my accomplishments as the PC Cebu Metro Discom commander at the time. Mm. Nakita natin sa interview, through phone ang gamit ni Rufil Banyok. So confirm nga na hindi si Bongbong Marcos darating itong weekend na to. 2 days ang kanilang kampanya. So mag-ikot sila sa buong probinsya sa Cebu. At ito si Gwin Garcia ay hindi rin kumpleto ang ikakampanya sa alyansa. Parang, di ba, ang sinabi is siyam o basta hindi lahat ang alyansa ay ikakampanya ni Gwendolyn Garcia. Gwendolyn kasi ito siya eh. Ito yung gobernadora sa Cebu. So, makikita natin dito, ang alyansa, hirap talaga. Kasi dapat itong Cebu City, ito si Gwendolyn, Gwen Garcia, ay isulid niya to ang kampanya. Sabagay si Amy Marcos wala na. Gawin na natin, halimbawa, 11 sila. Kung kaibigan man to ni Gwendolyn to si mga Marcos, siguro di naman niya din siguro ilaglag to si itong si Amy Marcos. So, hindi sinabi kung sino ang hindi niya ikakampanya sa Cebu. At ito si Ping Lacson, di ba, tinanong siya kung kasama ka ba sa Cebu kasi ang sabi ni Gwendolyn, ni Gwin Garcia na sila, hindi kumpleto ang ikakampanya sa alyansa. So hindi siya sigurado. So inimbitahan siya doon, so sigurado kasama diyon sa may ikakampanya ni Gwin Garcia. So sino sa mga kandidato ng alyansa na hindi ikakampanya ni Gwin Garcia sa Cebu? Kasi itong alyansa ngayon, 11 lang naman to sila kasi nawala na si Amy. So mayroong di natin alam kung itong si Gwin Garcia may kukunin sa PDP laban na itapal niya doon sa ayaw niya sa alyansa. So sabi ko nga, itong alyansa, hirap talaga sila makakuha ng buong suporta mula sa mga probinsya kasi hindi talaga nila makuha ang buong 12. At never yan nangyari na ang kandidato ng administrasyon ay solid talagang nanalo lahat. Never yan. Sa nakikita ko talaga sa mga politika na kandidato na ganitong mga midterm election, never pa akong nakita na na-zero talaga ang kalaban sa administrasyon. Mayroon talagang lulusot dyan, 1 o 2. Pinakamarami na yan 3. Kasi naalala ko dati nung panahon ni... Sino ba yung naalala ko itong si Irap Estrada tumakbo ng senador na nanalo. Siya lang yata isang lumusot o 2. Hindi ko na research yun. I-research ko muna. So, ito yon na hirap talaga na makakuha sila ng kandidato yung kandidato ng alyansa na makuha nila ang solid na 12-0. Yan ang gusto nila. Puwera na lang kung dayain ng COMELEC. Kasi pa itong COMELEC, pag tuang gumana sa dayaan, walang imposible. Mananalo talaga ang mga kandidato ng alyansa. At bakit si Bongbong Marcos ayaw umapak ng Cebu City o sa Cebu, probinsya ng Cebu, para ikampanya yung mga manok niya? Mayroon ba talaga siyang iniiwasan sa Visayas at sa Mindanao? Iwas ba talaga siya dito? Bakit ayaw niya puntahan to? Itong Central Visayas. Pumunta lang to sa may Visayas, parte sa may yung Tacloban kasi baluarte nila yun. Kasi nanay niya taga dyan eh. Sa Tacloban. Itong si Romualdez taga dyan. Kaya lang, Romualdez Bongbong ngayon, mayroong hindi rin magandang pagsasama nila ngayon sa politika. Kaya ito, last na lang yun sila nagsama dyan sa may Tacloban. At nakikita ko rin dito na itong mga alyansa nga, kanya-kanya talaga silang pangangampanya. Kahit saan na lang, watak-watak talaga sila. At itong Cebu City, nagpahayag na ayaw nilang suportaan yung 11 na kandidato ni Bongbong Marcos. So dito sa kabila, kung kukuha si Gwin Garcia sa kabila, sa PDP laban, di natin alam yan kung sino. Makikita naman natin yan kung sino talaga yung bitbitin niya dito sa Cebu City. Ayan ang nga sinasabi ko dito. Ito si Bongbong Marcos, tumalab to yung paghuli o pagpadala ni dating Pangulong Duterte dito sa The Hague. Nangyari noon na talagang bumagsak talaga ang kanilang mga kampanya. Umaasa na lang talaga sila sa Luzon. Nakikita naman natin ngayon, ang ibang kandidato,
na Luzon talaga sila nag-iikot. Ito lang ngayon sila umapak ng Central Visayas, itong bandang huli lang. At palagay ko, hindi nila kakayanin na talaga ikutin ang Central Visayas o itong Visayas region hanggang Mindanao para mag-ikot mga kampanya. Kasi alam nila talaga na hirap sila doon, tagilid talaga sila mananalo doon o makakuha ng mga supporter. Kaya itong kandidato ng alyansa ay wala na kayo. Nakikita naman natin sa survey na umangat ng husto itong si Bongo. Lumamang pa siya ng mahigit 10 points dito kay Erwin Tulfo na dating nangunguna pa to na sa mga survey at ngayon pangalawa na lang. So ibig sabihin ang laking impact ng paghuli talaga ni nating Pangulong Duterte dahil sa ginawa nila. Kaya apektado ang kanilang kampanya ngayon.